Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkagising ni Sam at makita ang sarili sa hindi pamilyar na kapaligiran, siya'y lubos na nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Agad niyang sinunggaban ang kanyang sandata at itinulak sa leeg ni Gabo. Natakot si Gabo at napasigaw, habang mariing tinanong ni Sam kung sino ba talaga siya. Upang pakalmahin ang sitwasyon, mabilis na sinabi ni Gabo na siya ang asawa ni Sam. Nabigla si Sam, nagtanong kung paano siya magkakaroon ng asawa. Sa sandaling iyon, pilit na pinakalma ni na Mang Rudy at tiya ni Gabo si Sam. Nakiusap ang tiya ni Gabo na ibaba niya ang sandata, ipinaalala na sila ang nagligtas sa kanyang buhay at ang bubong na kanyang binagsakan ay nananatiling sira, patunay na hindi sila kaaway. Sa narinig, ibinaba ni Sam ang kanyang sandata at muling hinarap si Gabo. Muli siyang nabigla at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Iginiit ni Gabo na siya ang bagong asawa ni Sam, ipinaliwanag na nanalangin siya sa Diyos para sa isang asawa at sa mismong sandaling iyon ay bumagsak si Sam mula sa itaas. Tanda na siya'y itinadhana para sa kanya. Litong-lito si Sam sa kakaibang sitwasyon. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan, dumating ang balita sa grupo ni Gabo na ang mga tauhan ni Django kasama ang mabibigat na armadong puwersa ay naghahanap sa kanya. Sa babala ni Dolph, nalaman nilang nakipagsanib puwersa sina Lucas at Django upang hulihin si Sam. Pinakalma siya ni Gabo, sinabing huwag lumabas at manatili sa loob ng bahay. Siya mismo ang haharap sa panganib, determinado na protektahan siya. Bagaman balisa, nakaramdam si Sam ng ginhawa dahil nangako si Gabo na hanggat siya'y nasa tabi niya, walang kaaway ang makakasakit sa kanya nang hindi muna dumaan sa kanyang bangkay. Samantala, ang pagkawala ni Sam ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanyang mga magulang. Nagpapanik silang nakipag-ugnayan sa lahat ng tao at dahil walang bangkay na natagpuan, kumbinsido si Ricardo na buhay pa ang kanyang anak. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya upang magsagawa ng malawakang paghahanap sa buong Maynila. Ayon sa protocol ng pulisya, hanggat walang bangkay na natagpuan, ang tao ay itinuturing na buhay. Gayunman, nilamon si Ricardo ng matinding pagkakasala na tanto na ang kanyang pagtanggi kay Sam ang nagtulak sa anak sa ganitong panganib. Si Isabel naman ay puno ng galit at hinanakit laban sa kanya. Ang kapatid ni Sam, isang babaeng pules, ay nagpasya ring hanapin siya sa anumang paraan. Nanatili si Sam sa bahay ni Gabo ng mas matagal dahil nangako si Lucas kay Mariano na hindi sila aalis sa gintong lupa hanggat hindi natatagpuan si Sam. Samantala, nakaplano na ang paglilipat kay Victor Safra sa ibang kulungan. Ngunit dahil may mga espiya si Safra sa loob ng ahensya ng imbestigasyon, nalaman na nila ang plano at naghahanda ng palayain si Victor, nagbabanta na sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Sam, ang ebidensya at ang mga nahuling kriminal. Habang nagbabalak sina Lucas at Mariano na palayain si Victor, inatasan ni Lucas si Django na siya ang pangunahing maghanap kay Sam. Ipinakalat nila ang kanyang larawan at nag-anunsyo ng malaking gantimpala para sa kanyang pagkakahuli. Ngunit hindi nila alam na ang babaeng kanilang hinahanap ay ligtas na nakatago sa bahay ni Gabo. Itinuturing ni Gabo si Sam bilang kanyang magiging asawa, kaya't hinding-hindi niya siya iniwan kahit isang sandali. Sa kabila ng pagiging mahirap na pamilya, malalim na naramdaman ni Sam ang kanilang tunay na malasakit at sinseridad. Upang manatiling ligtas si Sam sa loob
Si Gabo ang lumalabas upang bumili ng pagkain at ibinabalik sa bahay. Tinitiyak na kahit lumipas ang maraming araw, hindi magugutom si Sam. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagkagulat ni Sam, pag-angkin ni Gabo, paghahanap ni na Lucas at Django, pagkakasala ni Ricardo at balak ni Victor Safra. Pinagdurugtong ang pagtataksil, panganib at ang marupok na ugnayang unti-unting nabubuo sa pagitan ni Sam at Gabo. Habang lalo pang nababahala si Mang Rudy, paulit-ulit niyang pinayuhan si Gabo na agad na paalisin si Sam, takot na baka madamay ang kanilang pamilya sa panganib. Samantala, walang kaalam-alam si BJ sa katotohanan. Lihim siyang ginawang espya ni Paquito upang mangalap ng lahat ng kumpidensyal na impormasyon tungkol kina Gabo at Rudy. Dahil dito, hinding-hindi nila ipinapaalam na may babae sa loob ng kanilang bahay. Mahigpit na bilin ni Gabo kay Sam na huwag lumabas sa anumang pagkakataon dahil kapag natuklasan ng mga kaaway ang kanyang presensya, tiyak na magbubunga ito ng madugong labanan. Makalipas ang ilang panahon, nang tila humupa ang paghahanap ni na Django at ng mga armadong tauhan, sinubukan ni Sam na lumabas. Ngunit pinigilan siya ni Gabo. Sinabing hintayin muna hanggang makaalis si BJ na espiya. Sa kabutihang palad, nang umalis si BJ, nagsuot si Sam ng matibay na kasuotan at jacket. Saka lumabas. Doon ay nakasama niya sina Gabo, Mang Rudy at ang tiya ni Gabo na siyang nag-alaga sa kanyang mga sugat. Taos-pusong nagpasalamat si Sam, sinabing kung hindi dahil sa kanilang maagap na pag-aalaga, ay tiyak na namatay na siya. Makalipas, mahinahong tinanong ni Gabo kung saan niya nais pumunta. Mariing sagot ni Sam na hinding-hindi siya babalik sa kanilang tahanan dahil ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Sa halip, tutungo siya sa headquarters ng kanyang ahensya ng investigasyon sapagkat sa harap ng nalalapit na kaguluhan, mahalaga na makapiling niya ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, nangako si Gabo na hinding-hindi siya iiwan at ipagtatanggol siya sa lahat ng pagkakataon. Pinakalma ni Gabo si Sam, sinabing hindi na niya kailangan ng ibang kasamahan, ang kanyang presensya lamang ay sapat upang panatilihin siyang ligtas. Ipinakita niya ang kanyang tapang sa harap ni Sam. Ngunit dahil napapalibutan at nababakuran ng gintong lupa, hindi makita ni Sam kung paano sila makakatakas. Matalino, diniskartehan ni Gabo na bihisan siya ng karaniwang kasuotan ng lalaki. Dahil kumalat na ang larawan ni Sam sa mga kaaway at iniutos ni Mariano na patayin siya sa oras na makita, nilagyan pa ni Gabo ng pekeng bigote ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Pagkatapos, pinasakay niya si Sam sa kanyang makapangyarihang motorsiklo at gamit ang katahimikan at dilim ng gabi, maingat at dahan-dahang nakalabas nang walang sagabal. Nang marating nila ang ligtas na distansya, tinanong ni Gabo ang kanilang destinasyon. Ibinigay ni Sam ang address ng headquarters ng kanyang ahensya ng investigasyon. Diretso siyang dinala ni Gabo roon at ibinaba. Nagulat ang kanyang mga kasamahan nang biglang bumalik si Sam matapos mawala ng matagal. Tinanong nila kung saan siya nagtago. Ipinaliwanag ni Sam na ang lalaking naging susi sa pagkakahuli kina Victor Safra at Mr. Chan ay siya ring nag-alaga sa kanyang mga sugat, nag-aruga sa kanya at nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Nagtanong ang kanyang mga kasamahan kung sino ang protektor na ito. Ipinagmamalaki ni Sam na ang kanyang pangalan ay Gabo. Sa mga oras na iyon, kilala na si Gabo at hinahangaan dahil paulit-ulit na binabalita ng media ang tungkol sa isang bayani na walang pag-iimbot na tumutulong sa mga ordinaryong tao sa oras ng panganib. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng takot ni Mang Rudy, pag-espiya ni BJ, pasasalamat ni Sam, disguise plan ni Gabo, at pagmamalaki ni Sam, pinagdurugtong ang katapatan, lihim, at ang pag-usbong ng reputasyon ni Gabo bilang isang bayani.
Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel. M.